una sa lahat. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? We considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ikalawang testigo, opisyal ng NBI na si Jeremy Lotok, pinagtibay ang argumento ng prosekusyon na totoo at seryoso ang banta ni VP Sara. Nagbitiw sa pwesto, Health Secretary Arbosa na naharap sa patong-patong na reklamo ng katiwalian, pinalitan na. Hamon ni Cheese, banat ni Escudero sa minorya, iakyat sa Korte Suprema ang pagkwestiyon nila sa pagiging presiding officer niya sa impeachment trial. Sumalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon at sa impeachment trial ni VP Sara. Sa kanyang testimonya, pinagtibay niya ang aligasyong pinagbantaan ng biseng buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sinong testigong ito at saan umikot ang kanyang testimonya? Yes, Jiggy, sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isinalang ng prosekusyon at nakasalang pa rin hanggang ngayon sa witness stand ng impeachment court ay si Attorney Jeremy Lotok. Siya ang original director ng NBI BARM. Pero bago siya naging regional director ng NBI BARM, siya ang ehepe ng NBI Cybercrime Division na siyang nagsagawa ng investigasyon doon sa mga online press conferences ni VP Sara Duterte noong taong 2024, October and November, kung saan di umano ay nagpahayag siya ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi mismo ni Attorney Lotok sa impeachment court na naniniwala siya na seryoso at totoo ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Jeremy Lotok. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? We considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024. At papaano nasabi ng NBI official na ito na totoo at seryoso ang banta sa bise, kasi sinasabi niya parang content and context, pero medyo mahaba nga yung video, 2 hours. Correct, Jiggy. Yan mismo yung tanong ng prosecution sa kanya. Anong pinagbasehan para masabi ni Attorney Lotok na real and serious yung threat ni VP Sara sa Pangulo? At inisa-isa yan sa impeachment court kanina. At ang una muna, Jiggy, ay yung manner ng sinabi ni VP Sara, yung di umano'y pagbabanta na yan. Nabilang daw ng NBI yung mga pagkakataon kung saan kitang-kita daw yung galit ni VP Sara at narinig nga yung kanyang pagmumura dyan sa mahigit 2 oras na online press conference na yan. Balikan natin yung testimonya ni Attorney Jeremy Lotok sa impeachment court kanina. Panoorin natin to. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. What made you say na yung Vice Presidente was both furious, and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
Jiggy, diretso ko na ha, yung pangalawang factor na pinagbasehan daw kaya nasabi ni Attorney Lotoc na seryoso yung threat di umano ni VP Sara sa Pangulo ay yung literal meaning o yung literal na ibig sabihin. Dahil kung yan daw ang pagbabasehan ng NBI, kumbinsido itong si Attorney Lotoc na mukhang may hinire na raw talaga na assassin o yung papatay di umano sa Pangulo bago pa isinagawa yung mismong press conference na yan. At ikatlo nga ay yung nature ng instruction na para naman kay Attorney Lotoc ay very disturbing dahil mukhang seryoso daw talaga ang utos ni VP Sara na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker ng Kamara. Pakinggan muli natin ito, Jiggy. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President that she was determined to carry out those utterances. It's alarming for us, sir. At yung ikaapat, Jiggy, na sinasabing ikaapat na factor para masabi ni Attorney Lotoc na seryoso yung threat na nagmumula sa Vice Presidente ay yung sinabi niya na hindi na magandang relasyon nila ng Pangulo na sinabi rin niya sa isa sa kanyang mga press conferences. Again, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Jeremy Lotoc. She characterizes the relationship with the President as toxic. Toxic. If I'm not mistaken, at least 3 times niya binigyan yung term na toxic, referring to the relationship between her and the President, sir. At para suportahan yung mga claims na yan ni Attorney Jeremy Lotoc, pinalabas kanina yung parts naman nung isa yung November 23, 2024 press con kung saan sunod-sunod na pinakita. Actually, clips na lamang, Jiggy, yung pinakita nung galit ni VP Sara, yung pagmumura niya, at sa ilang beses doon ay binanggit nga niya ang pangalan ng Pangulo, ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating Speaker Romualdez. Pero iginiit at nilinaw ni Presiding Officer Jesus Codero sa ilang mga pagkakataon na yon, hindi lahat binanggit yung pangalan nila Pangulo. Yung iba ay talagang galit lamang pero may ilang pagkakataon na straight niya talagang sinabi yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating Speaker Romualdez. At pagpapakita rin daw yan, sabi ng prosekusyon at ni Attorney Lotoc na seryoso talaga yung pagbabanta ng bise sa Pangulo. Jiggy. At may napagbigyan ba yung request ni Director Matibag na humarap this week sa trial imbes na next week? Jiggy, alam mo, umangal dyan yung ilang mga senador. Kasi, for example, Senator Alan Cayetano, ang sinasabi niya, ang dami nilang finorgo na mga trips, foreign, local trips, at lahat nga sila nakatutok dito, ang buong bayan nakatutok sa impeachment trial. So, bakit daw ang isang opisyal ng gobyerno na pinatatawag sa Senado, sa impeachment court para maging witness, ang siyang mamimili ng kanyang schedule? Kasi balikan lang natin, paliwanag ko lang, Jiggy. Sa original schedule kasi talaga na pinag-usapan last week bago nag-break yung impeachment trial noong Wednesday ng hapon, dapat, tama to, itong nangyayari ngayon, Attorney Jeremy Lotoc ngayon, and then Attorney Zuleika Lopez bukas, yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte, and then yung House Sergeant at Arms naman by Wednesday, si Captain Bello. So ang pinapakiusap kasi ng prosecution ay baka pwede munang mauna bukas na isasalang si NBI Director Melvin Matibag kasi nga raw may pupuntahan daw na convention ng FBI sa Thailand. So inangalan niya ng mga senador, inangalan niya ng depensa dahil para sa kanila, teka muna, may violation yata yan doon sa 5-day rules na dapat ay alam nila kung sino ang dapat na witness at walang mga surprise witnesses na basta ilalabas. And mismo si Senate President Win Gatchalian umangal dyan dahil ang sinasabi niya, nag-aaral yung mga senador at nagko-compose ng mga tanong base doon sa kung anong napag-usapan na hilera ng mga witness for this coming week. So para maglagay ka ng iba na witness dyan, hindi naman daw sila handa dyan. Narito yung bahagi ng exchanges kanina sa pagdinig. Pakinggan natin to, Jiggy. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. We put aside so many important things and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us, sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad
President. Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense na naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. Napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Jiggy, bago matapos ang impeachment trial mamayang gabi, ang sabi ni Presiding Officer Senator Jesus Codero, magdedesisyon sila kung papayagan bang makasingit at mauna munang sumalang bukas si NBI Director Melvin Matibag. Hindi malinaw sa ngayon kung bakit nga ba naging ganon yung gustong maging presentation ng PROSEC. Kasi ang sinasabi nga rin ni Presiding Officer Jesus Codero, tinatanong ko kayo last week kung dapat bang ipasok itong si NBI Director Matibag. Sabi nyo, so and so, ito yung mga kailangang magkakasunod. Bakit ngayon biglang may ipapasok kayong iba? So hopefully mamaya malinawan pa yan, pero ang pangako naman ng Presiding Officer, maglalabas sila ng desisyon bago matapos yung trial. And at least by then we will know, Jiggy, sino talaga ang unang uupo bukas sa witness stand. By the way, bago ko lang ito tapusin, nandito na rin sa loob ng Senado si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So hindi rin natin sure kung isasalang na rin ba siya right now dahil after ng cross-examination ni Attorney Lotok. Dahil sa sapina talaga ni Attorney Zuleika Lopez, siya ay pinadadalo ngayon at bukas, bagamat ang sabi nga ng impeachment court, yung sure talaga na iuupo siya or isasalang siya sa witness stand ay bukas pa. Jiggy, yan muna ang latest mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sa'yo. Pahabol lang, Mayan. Pero kung halimbawa, sabihin ng impeachment court na, o sige, dahil nandiyan ka na, sumalang ka na, pwede ba mangyari yun? Yung kay Attorney Zuleika Lopez, I think akin ito, pwede kasi nasabi yan last week, Jiggy, na ito talaga yung hilera na ang magkakasunod, Attorney Jeremy Lotok, Attorney Zuleika Lopez, and then si House Sergeant at Arms Captain Bello. Pero ang inaangalan dyan nga ng defense at maging nga ng Senator Judges, wala sa usapan na may NBI Director Matibag. So hindi sila ready with questions, hindi sila nakapag-aral sa part ni Matibag dito sa Article 4 ng impeachment case. So I am not sure kung papayagan yan. Sakaling ang maging mamayang decision ng presiding officer ay payagan nga siya na sumingit bukas. Kasi if papayagan siya, that would just give ilang oras lamang to prepare for defense para sa cross-examination at para sa Senator Judges na siya ay matanong bukas, Jiggy. Maraming salamat, Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Dumulog sa Korte Suprema, yan ang hamon ni Senator Judge Jesus Codero sa minorya na kumukwestiyon sa legalidad ng pagkakahalal sa kanya bilang presiding officer ng impeachment court. Tugon niya ni Escudero sa payag ng minorya, sang-ayon man po tayo o hindi. Kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. May pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema. tugon niya ni Escudero sa payag ng minorya na hindi siya dapat ang manguna sa paglilitis. Nauna nang ginit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na dapat ang Senate President ang mupong presiding officer alinsunod sa saligang batas, maliban na lang kung presidente ang nililitis. Git naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan, valid ang pag-amyenda ng Senado sa impeachment court rules sa sesyon ng June 3 at ito nga ang naging basehan ng pag-alal kay Escudero bilang presiding officer. Nauna nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado para questionin ang pagkakahalal kay Escudero bilang presiding officer. Hiniling ng grupo na maglabas ang korte ng temporary restraining order para ipatigil ang paglilitis. Samantala, sinagot din ni Escudero mga bumabatiko sa kanyang desisyon na panatilin sa 2/3 ang conviction threshold kahit nalagasan ng senator judges. Ibig sabihin, 16 na senador pa rin ang kailangan para makonvict si VP Sara base raw sa saligang batas. Hamon din niya sa mga kumukwestiyon nito, iakyat na sa Korte Suprema ang issue. Nagbitiw sa pwesto si Health Secretary Ted Arbosa na naharap sa patong-patong na reklamong katiwalian. Itinalaga naman sa ibang posisyon si dating Budget Secretary Amena Pagandaman na nadadawit sa flood control scandal. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Marcela Lili. Marcel, bakit nag-resign si Arbosa at sino ang papalit sa kanya?
Gigi, nagbitiw na nga sa tungkulin bilang kalihim ng Department of Health si Secretary Ted Herbosa at kalusugan yung ibinigay niyang dahilan kung bakit kinakailangan niya mag-resign mula sa posisyon. Sa isang pahayag, nagpasalamat sa Secretary Herbosa dahil doon sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya kaya nahawakan niya yung pagiging Health Secretary. Ang paliwanag niya, kinailangan kasi niyang maoperahan sa kanyang tuhod and after the operation, kailangan niya sumailalim sa physical therapy. Ayaw daw niyang maapektuhan yung kanyang trabaho bilang kalihim ng Department of Health kaya naisipan niya o na-desisyonan niya na magbitiw na lamang sa pwesto. Pero ipinaabot niya yung kanyang pagbati sa papalit sa kanya bilang Health Secretary. Kanina sa press briefing sa Malacanang, inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro na ang papalit sa kanya bilang Health Secretary ay si Dr. Jose Pujalte. Si Dr. Pujalte ay nagtapos ng medisina sa University of the Philippines at nagkaroon din siya ng master's degree on hospital administration sa Ateneo Graduate School naman. Taong 1991, nagtrabaho na siya sa Department of Health at tinapos niya yung kanyang residency sa Orthopedic Center. At simula 2014, tumayo na siya bilang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Jiggy? At Maricel, naharap sa multiple graft complaints si dating Secretary Herbosa. Masasabi bang isa ito sa dahilan kung bakit siya nag-resign? Well, kung matatandaan nga natin, Gigi, nito lamang nakaraang buwan, nagsampa pa ng graft charges yung mga nagpakilalang empleyado ng Department of Health laban dito kay Secretary Herbosa dahil nga daw doon sa sinasabing pagkontrol niya sa multi-billion peso worth ng mga procurement dyan sa Department of Health. Pero kanina, nang tanungin ng Malacanang tungkol dito kung isa ba ito doon sa konsiderasyon kung bakit siya nawala sa pwesto, ang sabi ni Jose Castro, hindi raw yan napag-usapan. Ang napag-usapan daw ay kailangang pagtuunan ng pansin ni Secretary Herbosa yung kanyang kalusugan. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Claire Castro. Hindi po nabanggit at patungkol po dyan at ang isinaalang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan. Pero Jiggy, kasabay nga niyan, nauna nang in-appoint. Ito namang si dating Budget Secretary Amenah Pangandaban bilang chair at CEO nitong Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Isa itong GOCC. Pero matatandaan kasi natin na nang nagbitiw bilang Budget Secretary, itong si Amenah Pangandaban, kasagsagan yan nung pag-question doon sa sinasabing maanomalyang national budget ng ating bansa at doon sa kasagsagan din ang pagpuna doon sa mga anomalya sa flood control project. Pero nang tanungin ang Malacanang kung bakit naisipan na si Secretary Pangandaman ay muling italaga sa kabila nga ng mga question tungkol dito sa posibleng pagkaka-involve niya dito sa flood control project. Ang sabi ni Jose Claire Castro, wala namang masama kung magtalaga ng isang tao na sa tingin ng Pangulo ay makakatulong sa ating gobyerno. Pero pagdating dun sa kanyang involvement sa flood control project, kung meron daw nakikitang mga ebidensya laban kay Secretary Pangandaman, bukas naman daw ang Malacanang sa kahit na anong investigasyon. Narito ang pahayag ni Jose Claire Castro. Bukas naman po ang administrasyon sa pag-iimbestiga. Kahit sino pa yan, kahit mga kaalyado, hindi kaalyado, kamag-anak, hindi kamag-anak, naging bukas po ang Pangulo sa pag-iimbestiga. Hindi lamang sa nakaraang administrasyon, kundi pati sa kanyang mga tao, kanyang mga cabinet secretaries or sino mang mga nasa ilalim ng ehekutibo. Na bukas pa rin po ang pag-iimbestiga. Kung mayroon mang kinalaman ang At Maricel, may sagot bang Malacanang doon sa mga kritiko na nagsasabing nabibigyan ng VIP treatment si Senator Marcoleta na matagal na sa PNP General Hospital? Oo nga, Gigi, marami nga yung mga pumupuna dahil mula nang maaresto itong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ay hindi pa talaga siya nadidiretso sa detention na cell dahil nga doon sa mga lumalabas na kung ano-anong mga health condition niya at karamdaman. Maging si Secretary Bonoan, ganyan din ang nangyari. Pero kanina, nang hinga natin ng reaksyon ang Malacanang tungkol dyan, malinaw naman yung kanilang posisyon na kailangang bigyan ng kahalagahan o importansya yung kondisyong pangkalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. Bagamat sila naman ay naniniwala na kailangan pa rin dumaan ang lahat sa due process, kailangan pa rin daw siguruhin na ligtas ang senador sa pagharap ng mga kasong ito. Jiggy. At kaugnay dun sa usapin ng BIR box, sinasabi ng ilang mambabatas na pwede itong buksan kung may permiso ng Pangulo. Ano ang sagot dyan ng Malacanang?
Oo, particularly, Jiggy, si Senator Ping Lacson yung nagsabi na talagang hindi siya papayag o hindi siya papabor doon sa pagbubukas nitong sinasabing green box kung walang ibibigay na authority si Pangulong Bongbong Marcos na buksan ito. Kasi ang sabi ni Senator Ping, pwedeng paglabag ito doon sa Internal Revenue Code kapag hindi pinahintulutan ng Pangulo. So tinanong natin yan kanina sa Malacanang kung i-authorize ba ng Pangulo na buksan itong green box na to na naglalaman ng mga tax details ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, hihintayin muna nila yung mismong request sa Malacanang para ipabukas yung green box. Once daw na makarating sa Malacanang yung request, pag-aaralan daw nila yung nilalaman nito at saka magdedesisyon ng Pangulo kung bibigyan ba ng authority na buksan itong green box o hindi. But of course, kung ano man daw yung mga dokumento na kinakailangan, for sure daw makakatulong yan dito sa isinasagawang investigasyon. Jiggy. At sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na 3 taon ng pinaghahandaan ng administrasyon ng pagpapatalsik kay VP Sara. Anong sagot dito ng Malacanang? Jiggy, matatandaan natin na sinabi yan ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang panayam habang naroroon siya sa dahig na mukhang pinaghandaan daw talaga ng administrasyon at ginagawa ang mga nangyayari ngayon laban kay Vice President Sara Duterte para matiyak na hindi na siya makakatakbo sa 2028 presidential election. Sabi nga daw ni Mayor Baste, 3 years nang pinaghahandaan. Ang sagot naman dyan ng Malacanang, kung 3 taon, ibig sabihin kakapanalo pa lamang ni Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Pinlano niya na agad, natatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Ganun daw ba ang sinasabi nitong si Mayor Baste Duterte? At ang sagot pa dyan ni Yuse Claire Castro, kung sakali na totoo nga yung mga paratang ni Mayor Baste, bakit daw hindi pa nag-ingat itong si Vice President Sara Duterte pagdating sa paggamit ng kanyang confidential funds? Pakinggan natin yung sinabi ng Malacanang. Kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin naabuso ang mga pondo patungkol sa mga ghost vouchers. Babalik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingimang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Jiggy, maidagdag ko na rin, habang kasagsagan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nakatakda naman na lumipad patungo ng Singapore itong si Pangulong Bongbong Marcos mula yan bukas, July 14 hanggang July 16 para sa isang official visit. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, nakatakda na mag-courtesy call itong si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Singapore. Haharap din siya sa ilang business group sa nasabing bansa at maging si First Lady Liza Marcos ay magkakaroon din ng ilang pagpupulong dyan sa nasabing bansa. Yan munang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, buhawi na nalasa sa Occidental Mindoro at Davao Occidental. At panibagong bagyo na buo sa labas ng park. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ilang araw nang umulan sa Occidental Mindoro dahil sa habagat ang sama ng panahon, sinabayan pa ng mapaminsalang buhawi. Live mula sa Mamburao, Occidental Mindoro, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, gaano katindi ang pinsalang dinulot ng buhawi? Jiggy, may mga napinsalang bahay at iba pa mga ari-arian dito sa Occidental Mindoro dahil nga sa pananalasa ng buhawi. At marami ding puno ang mga nagsibuwal o natumba.
Pinakanaranasan o naramdaman itong buhawi at naapektuhan itong barangay Kasage sa bayan ng Santa Cruz dito sa probinsya. Bandang 2:00 yan kahapon. At nagliparan ang mga yero at iba pang gamit dahil nga sa lakas ng hangin. Ang masaklap, sinabayan pa ng buhawi ang pag-ulang dala naman ng habagat. Sa isang video, makikita pa nga dito yung mga ilang residente na ginamitan pa nila ng itak at walis tingting na sinusubukang itaboy ang buhawi. Base naman daw yan sa paniniwalang matanda. After nito, kanina, pinuntahan namin ng news team itong pinangyarihan ng lugar na pinakaapektado, no? Tumambad sa amin ang matinding pinsalang iniwan ng buhawi. Nagiba at natumba yung bahagi ng isang manukan sa lugar. May mga punong nabuwal o di kaya'y nabunot na mismo yung ugat. Sa drone video pa nga ng News 5, makikita na halos maubos na rin ang bubong ng isang bahay. Kaya kapag umulan, paniguradong pumapasok na dito ang tubig. Sa kabuuan, 1 ang sugatan habang 17 bahay at 2 manukan ang nasira ng buhawi. Sabi ng Santa Cruz LGU, ito ang unang beses na nakaranas sila ng ganito kalakas na buhawi. Nakapanayam namin ng ilang residente na naapektuhan ito at narito ang pahayag ng isa sa kanila. Ako po nagpapasalamat dahil para po nangalawang buhay na namin po ito. Kahit po kagabi hanggang kanina umaga, naiyak po ako, hindi po ako makapaniwala. Samantala, Jiggy, bukod dito sa Occidental Mindoro, nakaranas din ng buhawi sa Davao Occidental na sinabayan pa ng flash flood. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa mga bahay at iba pa mga ari-arian doon kung saan 8 ang napaulat na nawawala. Jiggy. Kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Inday na pinalakas ang habagat, ano ang death toll na sa latest ngayon? Yes, Jiggy, ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 20 ang nasawi sa iba't ibang probinsya ng bansa dahil sa ulang dala ng habagat at Bagyong Inday. 9 ang sugatan habang 16 pa ang nawawala. Patuloy naman ang paghahanap sa mga nawawala pang mga residente. Jiggy. Diyan sa pag-iikot nyo, kaugnay naman dun sa mga flood control, ay napakinabangan ba diyan sa Mindoro? Nako, Jiggy, yun ngayon nakakalungkot. May ilang bayan o specifically barangay kasi dito sa Occidental Mindoro na wala man lang pangharang sa tubig. Gaya na lamang sa Barangay Tanyag, sa bayan ng Kalintaan, kung saan halos kainin na o sakupin ng rumaragas ang tubig mula sa Lumintao River, yung lupa sa gilid, no? Nalulubog tuloy sa baha yung mga pananim ng mga magsasaka tuwing umaapaw itong ilog. Paliit din ng paliit ang mga palayan na siyang pangunahing kabuhayan pa naman ng mga tao rito. Aabot na nga sa mahigit 10 ektarya na taniman ang patuloy na kinakain ng nasabing ilog. Matagal na raw hinihiling ng barangay sa DPWH na magkaroon o magtayo ng river dike project sa lugar. Sa katabing barangay naman, Nadyudagupan, nasira naman yung nakatayong gabion wall dun sa lugar. Kumbaga, meron naman doon na flood control project pero nasira dahil sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ang masaklap, patuloy pa na nagbibitak-bitak yung lupang kinakapitan nito na posibleng gumuho kapag tumaas na naman ang tubig sa ilog. Nitong 2023 lamang natapos ang naturang proyekto, kaya giit ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, dapat daw agad itong maayos lalo't lumalabas na pasok pa ito sa sinasabing warranty ng proyekto. Itong mga nasirang flood control projects na halos kagagawa pa lamang. Narito ang pahayag ni Governor Gadiano. Alam naman natin na substandard yung pagkakagawa kasi lumilitaw talaga, lilit ng bakal tapos ang nipis ng semento. Sinasabi gagawin. Dapat gawin na nila kasi ngayon magtatag-ulan, di ba? Dapat nung tag-araw kasi dapat ginawa nila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ganap ng bagyong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng bansa. Huli itong namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Posible pumasok ang bagyo sa PAR bukas at papangalan ng Josie. Pero lalabas din agad ito sa Miyerkules. Wala rin itong epekto sa ating panahon. Samantala, hanging habagat ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang dyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at iba pang lugar sa Luzon.
Localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Susunod, Senator Marcoleta posibleng palabasin na ng ospital at ilipat sa kulungan ngayong linggo. At Coast Guard spokesperson Tariela muling binanatan ang China. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Idineklara ng fit to travel ng doktor si Senator Rodante Marcoleta. Gayunman, hindi pa siya makakalabas ng PNP General Hospital at malilipat sa kulungan. Kailangan pa kasing tapusin ang pag-inom niya ng antibiotics hanggang July 15. Noong July 6, inaresto ang senador sa kasong plunder. Naglabas naman ng payag si Marcoleta para sa kanyang mga taga-suporta nitong weekend. Ipagpapatuloy raw niya ang panawagan para sa transparency, pananagutan, katarungan at demokrasya. Git ni Marcoleta, kailangan itong gawin para sa katatagan, kapayapaan at kaayusan ng bansa. Muling nakasagutan ni Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang Chinese Embassy. Kasunod ito ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si Dave Abuel. Dave, anong payag ng magkabilang panig? Jiggy, nagpalitan ng maanghang na post sina PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela at ang Chinese Embassy kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Binanatan ng Embahada ng China ang post ni Tariela kaugnay sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Wu Weiwei, magiging mas maayos sana ang relasyon ng China at Pilipinas kung walang taong gaya ni Tariela na nagpapalaganap umano ng kasinungalingan at kapuotan. Buwelta naman dyan ni Tariela kung susunod lang ang China sa international law at titigilan ang pag-aangkin sa buong South China Sea ay mas magiging magandaan niya ang relasyon ng dalawang bansa. Sinagot din yan agad ng Chinese Embassy. Anila, binabaliktad na naman ni Tariela ang katotohanan. Ang tanging malinaw lang daw sa nakalipas na isang dekada ng naturang arbitral award ay walang naresolbang anumang issue. Kahapon, July 12 nang ipagdiwang ng Pilipinas ang anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Jiggy. At Dave, may mga Chinese scholars na nagsabing extension ng Taiwan ang Batanes. Anong payag dito ng ating gobyerno? Subukan po nating si Dave. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa ating earphones. Pero giit ng Department of Foreign Affairs, hindi kinikilala ng Pilipinas ang anumang pag-aangkin sa Batanes. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya, hindi na dapat seryosohin o patulan ang mga walang basehang pahayag tungkol sa pag-aangkin sa Batanes. Imbis na gumawa raw ng mga revisionist claims, mas mabuting pagtuunan na lang ng pansin ng mga Chinese scholar ang makatotohanan at may magandang layuning pag-aaral sa rehiyon. Pero para kay Defense Secretary Gibo Teodoro, kailangan itong seryosohin at tiyaking walang magiging pagpasok sa territorial waters ng Pilipinas. Darito ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro. In a closed society like China, with the 2017 National Security Law of China, any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part. No, it's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be, because their citizens have no access to free information. For context, Jiggy, nitong isang linggo nang isiwalat
ng isang maritime transparency group ang ulat ng ilang Chinese scholars. Tinawag umano ng mga ito na natural extension ng Taiwan ang Batanes. Jiggy. At Dave, ano ang reaksyon ng mga kapatid natin sa Batanes tungkol sa usaping ito? Jiggy, medyo natawa raw sila sa issue na ito. Pero git nila, hindi raw dapat baliwalain ang ganitong pag-aangkin ng China sa Batanes. Narito ang pahayag ng nakausap nating Ivatan na si Father Joel Padua. Yun nga kasi even dun sa West Philippine Sea natin, di ba? Still issue pa rin yun, no? So tapos ito na naman, no? So parang napaka-imposible. Kanya-kanya silang reaction, yung iba nagkaroon ng tension, yung iba naman ganun din na pinagginawang joke. At Dave, yung sa Taiwan, may payag ba sila kaugnay dito sa issue ng Batanes? Jiggy, hindi man tuwiran, pero sa isang pahayag ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs, sinabi nitong patuloy na hindi nagbabago ang kanilang posisyon sa issue ng pag-aangkin sa South China Sea. Kailangan daw resolbahin ang agawan ng teritoryo ng mapayapa at alinsunod sa international laws. Patuloy raw ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa iba pang mga bansa sa pagsulong ng kaayusan sa South China Sea at kapayapaan sa rehiyon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Mandaluyong. Susunod, muling pagsiklab ng gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Ano kaya ang epekto sa presyo ng petrolyo? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Muling lumala ang tensyon sa Middle East sa kabila ng peace agreement ng Amerika at Iran. Pinangangambahan patataasin ulit nito ang presyo ng mga produktong petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, may oil price hike ba ulit sa linggong ito? Nako, Jiggy, dahil nga tuloy-tuloy pa rin itong bakbakan sa pagitan ng Amerika at ng Iran, bahagyang tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas. So sabi ng DOE, ng Department of Energy, ay hindi posible pero talagang tataas ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang kada litro ng diesel. Ang kerosene naman ay tataas ng 2 pesos and 22 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos. Ang gasolina naman ay tataas ng pwedeng bumaba o pwedeng tumaas ng piso kada litro. Ayon sa DOE, matindi ang epekto talaga nitong gulong ito sa presyohan ng langis dito sa atin sa Pilipinas. Kahapon lang nagsagawa na naman ng airstrikes ang Amerika laban sa Iran at ang sinasabing dahilan ng Amerika ay dahil ito doon sa pag-atake pa rin ng Iran doon sa mga barkong dumaraan dyan sa Strait of Hormuz. Ang sabi naman ng gumanti ang Iran at inatake nito ang base ng Amerika sa Jordan, sa Qatar at sa Oman. Jiggy. At Gerard, ano ang gagawing hakbang ng gobyerno para maibsan ulit ang pagtaas ng presyo ng petrolyo? Alam mo, Jiggy, sinabi ng DOE na kailangan na raw ibalik yung dati nilang polisiya na nagtatakda ito ng minimum at maximum na oil price hike o rollback para sa oil companies. Kasi sa ngayon, ang ginagawa ng DOE, meron itong binibigay na range at depende na sa oil company kung magkano yung ipapatupad nilang rollback o increase. Depende doon sa kanilang operations, kung saan sila hindi malulugi. Pero mukhang kailangan na ibalik yung dati. Umaasa naman ng pamahalaan na makakahanap ito ng sarili nitong energy sources para hindi na tayo masyadong nakadepende doon sa mga supply mula sa ibang bansa. So ngayon nga raw, sinabi ng Department of Energy ay nagsisimula na yung isang kumpanyang nakabase sa US sa paghahanap o pag-e-explore ng supply ng hydrogen doon sa Pangasinan. Itong hydrogen kasi pwede itong gamitin sa commercial at industrial use at kapag meron tayo nito, syempre mababawasan yung natin, yung pagdepende natin sa imported na diesel. So itong hydrogen din
din ito ay malinis na source ng energy dahil yung usok nito hindi yung maruming usok kundi steam o yung tubig lamang. So pakinggan natin ang pahayag ng Department of Energy tungkol dito. Mga bago po na idea, bago po na discovery. And in that sense, we are the first in the world to do this in this scale. And so, nauuna po tayo. Now, is there enough? May volume ba sa Pilipinas? Or meron bang hydrogen sa Pilipinas? Meron po. Makikita niyo po yan sa mga ilog, no? Creeks, na bumubula-bula siya. At Gerard, kaugnay doon sa tensyon sa Middle East, ay meron ba itong epekto sa fuel surcharge? Jiggy, kung tataas yung presyo natin ng diesel at ng kerosene bukas and possibly sa gasoline, kabaliktaran naman sa pasahe sa eroplano, dahil nasa level 8 na lamang yung fuel surcharge na sisingilin ng mga airlines sa mga pasahero nito at pati na rin doon sa cargo. So ito ay effective simula July 16 hanggang July 31. So yung mga bibili pa lang ng ticket doon sa mga dates na ito, mas mababa yung babayaran nila sa kanilang ticket, Jiggy. At yung mga electric bill, maraming nagugulat na talagang napakalaki sinasabi dito ng gobyerno. Jiggy, dahil nga dyan sa nabanggit mong yan, itong si Senator Risa Ontiveros ay gumawa ng isang resolusyon para paimbestigahan itong parang hindi raw patas na consumer protection policies ng Energy Regulatory Commission. Kasi maraming ang napapaulat na lalo lumalaki yung kanilang electric bill dahil dun sa maling pagbasa ng metro nila ng kuryente. So ayon kay Ontiveros, ang mandato raw ng ERC ay consumer protection pero parang nagiging pabigat lamang yung kanilang mga polisiya. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Ontiveros. Bakit kailangan muna nating bayaran ang maling bill para hindi tayo maputulan at tayo pa ang magpepresenta ng mga patunay at dokumento? Unang latest, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.